Nagsisimula ang pelikula sa isang tradisyonal na bangko na tinatawag na wanggi na naglunsad ng digital na pera na tinatawag na BST kasunod ng pag-unlad ng teknolohiya. Ang presidente ng bangko, isang lalaking nagngangalang Chen, ay naglalahad ng digital na pera. Naging sentro din siya ng atensyon matapos gumastos ng maraming pera sa charity. Nang malaman ito, isang grupo ng mga tao na may alam tungkol sa nakatagong masamang intensyon ni Chen ay nagplano na pagnakawan ang bangko sa pamamagitan ng pagkukunwaring mga kontratista. Doon, isang lalaking nagngangalang Chang Po-chun ang lumapit sa kanyang kaibigan na naghuhukay ng lagusan, na nagngangalang Bin. Sa mga tagubilin mula sa kanilang kaibigan, na isang hacker na nagngangalang Kao, nakapasok sila sa bangko nang walang pagkagambala. Nang magawa nilang hukayin ang kanilang pasukan sa bangko, tinulungan sila ng isa pa nilang kaibigan na si Ben Cao, na nagkukunwaring gwardya, sa pamamagitan ng pagbabantay sa pinto upang hindi makapasok ang isa pang gwardya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na salamin, nakita ni Bin at Chang ang maraming laser sa paligid ng pasukan na maaaring mag-trigger ng alarma. Bagamat tila imposible, nalampasan ni Chang at Bin ang mga laser. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng paggamit ng access card na dating ginawa ni Cao, agad na binuksan ni Bin at Chang ang safe. Matapos matagumpay na mabuksan ang safe, biglang nawala ang mga laser sa paligid ng safe. Kinuha agad ni Bin at Chang ang pera sa loob. Napag-alaman na si Chang at ang kanyang grupo ay mga profesional na magnanakaw ng bangko. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kadalubhasaan upang mapapadali ang kanilang mga aksyon. Bago ang kanilang robbery mission noong araw na iyon, si Bin, na magaling magbalat kayo, ay pumunta sa bangko para magnakaw ng confidential data. Sa kasamaang palad, nalaman ang kanilang aksyon, at ipinadala ni Chen ang kanyang mga tauhan upang kunin ang data. Bumalik sa araw ng pagnanakaw, si Bin, nakakapasok lang sa safe, ay medyo nalito dahil muling na-activate ang mga laser. Alam niyang papunta na sa safe ang mga gwardya, kaya binuhusan ni Chang ng tubig na may sabon ang harap ng elevator, at nadulas ang mga gwardya. Dahil doon, nakatakas si Bin at Chang. Upang maalis ang kanilang mga bakas, nilagyan nila ng pampasabog ang lagusan na kanilang hinukay. Napag-alaman na ang access card na kanilang ginaya ay isang access card na pag-aari ng isang empleyado ng bangko. Pagkalabas nila sa tunnel sa eksaktong sandali nang inilunsad ang mga paputok ng bagong taon, pinasabog ni Chang at ng kanyang grupo ang bomba. 15 oras bago ito, isang kawani ng bangko na nagngangalang Shen Shuwen ay sinuri ang lahat ng pera sa bank safe. Matapos matiyak na maayos ang lahat ng pera, ibibigay na sana niya sa manager ang mga resulta, ngunit nilapitan siya ng isa pang kawani ng bangko, si Shin. Nabatid na may skandal si Shin sa kanyang kaibigan, isa pang staff member na nagngangalang An, at may video si Shen Shuwen para patunayan ito. Ginamit niya iyon para lumayo si Shin sa kanya. Maya-maya, dumating si Chen para tingnan ang safe. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Shen Shuwen na balak niyang magbitiw sa kanyang trabaho. Nang malaman ito, umaasa si Chen na makakahanap siya ng mas magandang trabaho. Maya-maya pa, si Chen at ang kanyang dalawang subordinate ay nasa kanyang opisina. Mula sa isang tawag ng tiyahin ni Chen, sinabi niya na malapit nang magbitiw si Shen Shuwen sa kanyang posisyon. Samantala, tinutulan ng kanyang tiyahin ang kanyang plano na ilunsad ang BST digital currency. Lahat ng iyon ay plano ni Chen dahil mula sa nakaraang fundraising na kanyang isinagawa, nagtagumpay siyang kumita ng malaking pera. Sinadya niyang inilunsad ang BST para doon mag-invest ang mga tao. Sa kabilang banda, naramdaman ni Cao na pamilyar ang pangalang Shen Shuwen, isang empleyado ng bangko na ang ID card ay ginaya niya. Tinanong niya ang tanong na iyon sa kanyang mga kaibigan, at pagkatapos maalala muli, napagtanto nila na si Shen Shuwen ay ex ni Chang Po-chu. Kaya naman tumanggi si Chang Po-chu na magsabi ng kahit ano. Sa kanilang pagbabalik sa hideout, nakapasok si Cao sa isang tawag mula kay Chen, na tinawagan ang kanyang subordinate na nagngangalang Fu, na naglalayong patayin si Shen Shuwen at gawin siyang sospek para sa lahat ng mga pagnanakaw na nangyari. Inutusan pala sila mismo ni Chen na nakawin ang pera sa kanyang bangko. Ginamit ni Chen si Shen Shuwen bilang scapegoat dahil malapit na siyang magbitiw, at iyon ay magagamit ni Chen para i-frame up siya. Samantala, noong naglalakad si Shen Shuwen papunta sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng notification na ang pera na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar ay inilipat sa kanyang account. Sa pag-aakalang isa lang itong system error, hindi niya ito pinansin at naglakad pa uwi.
Hinarang siya ni Chang Po-chun, na nag-aalala sa kaligtasan ni Shen Shuwen, sa apartment building. Sinabi niya kay Shen Shuwen na hindi siya nakatawag sa kanya, dahil nakulong siya ng 5 taon. Nang makita ang lalaking nang iwan sa kanya, galit na galit si Shen Shuwen, iniisip na may ibang babae si Chang Po-chun. Hindi pinapansin ang kanilang personal na problema, sinabi ni Chang Po-chun na ang perang natanggap ni Shen Shuwen ay mula kay Chen. Ginawa ito ni Chen para maging sospek si Shen Shuwen sa pagnanakaw na kanyang pinaplano. Kahit na binalaan ni Chang Po-chun si Shen Shuwen na nasa panganib siya, tumanggi si Shen Shuwen na maniwala sa kanyang sinasabi. Nang papasok na sana si Shen Shuwen sa kanyang apartment, inatake siya ng isang lalaki, ang subordinate ni Chen, na may balak na patayin siya. Sa kabutihang palad, bago siya mapatay ng lalaki, dumating si Chang Po-chun sa tamang oras upang labanan ang lalaki. Kahit nahihirapan, nagawa ni Chang Po-chun na ihulog ang lalaki mula sa taas pero sa kasamaang palad, nasugatan din siya sa proseso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo pa rin ang lalaki pagkatapos mahulog. Inihagis niya ang kanyang kutsilyo kay Shen Shuwen, na tumakbo sa takot, ngunit binuksan ni Kao ang pinto ng kotse, dahilan para tumalbog ang kutsilyo pabalik sa lalaki at pinatay siya. Pagkatapos ay sinabi ni Chang Po-chun kay Ven Kao na ipaalam kay Chen gamit ang telepono ng lalaki na patay na si Shen Shuwen. Matapos matanggap ang impormasyon na namatay si Shen Shuwen, pinuntahan ni Fu si Chen para sabihin sa kanya ang tungkol dito. Ngunit sa kabila ng pangangasiwa upang patayin si Shen Shuwen, hindi nakuha ni Fu ang pera na inilipat sa kanyang bank account. Nang marinig ito ni Chen ay nagalit siya. Inutusan niya si Fu na kunin kaagad ang kanyang pera. Long story short, sa hideout, ipinaliwanag ni Chang Po-chun at ng kanyang mga kaibigan kay Shen Shuwen ang kanilang ginagawa para sa kanyang kaligtasan. Plano ni Chang Po-chun na ibalik ang lahat ng pera. Pagkatapos ay nag-ayos sila ng plano para doon. Papasok si Shen sa bangko at gagawin ang kanyang mga karaniwang gawain. Kinailangan niyang hikayatin ang manager ng bangko na buksan ang safe dahil mabubuksan lamang ito gamit ang 2 espesyal na ID card, at ang isa ay hawak ng manager. Sa kasamaang palad, ayon kay Shen Shuwen, ang manager ay nagbibigay ng schedule sa kanyang assistant upang suriin ang safe sa araw kung kailan nila isasagawa ang plano, maliban na lang kung may emergency. Nang marinig iyon, sinabi ni Chang Po-chun na magpapadala sila ng espesyal na kargamento sa bangko na naglalaman ng daan-daang ipis. Pagkatapos ay makikipag-ugnayan ang manager sa pest control, at iyon na ang pagkakataon upang magbalat kayo si Chang Po-chun at ang iba pa bilang mga manggagawa sa pest control at papasok sa bangko nang walang anumang hinala. Alam ni Chang na kahit na naibalik na ang lahat ng pera, hindi sila hahayaang makatakas ni Chen, kaya inutusan niya si Bin na magukay ng mas malalim na impormasyon, at gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Fu upang makakuha ng mapagkakatiwalaang ebidensya na maaaring makapagtapon kay Chen sa bilangguan. Bago nila isagawa ang plano, nagbigay ng halimbawa si Chang Po-chun kung paano niya maabala si Chen. Kahit na mukhang katangahan ang gagawin nila, basta makuha lang nila ang atensyon ng isang tao. Nagpunta sina Bin, Ven Kao, at Kao sa supermarket para bumili ng mga kailangan nila para sa plano. Pagkatapos noon, kinagabihan, si Ven Kao ang naatasang mangolekta ng mga ipis para magamit nila mamaya. Sa kabilang banda, ginagamot ni Shen Shuwen ang sugat ni Chang Po-chun. Sa pagkakataong iyon, tinanong niya kung bakit siya iniwan nito 5 taon na ang nakalilipas. Napilitan si Chang na ipaliwanag na 5 taon na ang nakalilipas, siya ay inaresto at ikinulong sa bilangguan. Ayaw niyang sabihin ito sa kanya dahil natatakot siya. Kinabukasan, kasunod ng mga tagubilin na ibinigay, pumasok si Shen Shuwen sa trabaho gaya ng dati at pumasok sa bangko. Maya-maya, dumating ang manager ng bangko at sinabing walang inspeksyon noong araw na iyon. Nang marinig ito, agad na sinabihan ni Chang Po-chun si Shen Shuwen na ilihis ang atensyon ng manager para makuha ni Ven Kao ang ID card ng manager. Sa sobrang takot, ipinakita ni Shen Shuwen kay Shin ang video na binebastos niya si An. Nakapagtataka, nagtagumpay ang video na ipinakita niya para malihis ang atensyon ng manager, at malayang kinuha ni Ven Kao ang ID card ng manager. Naging maayos ang lahat. Sa oras na iyon, binuksan ni Ven Kao ang paketeng naglalaman ng daan-daang ipis. Bagamat hindi natatakot sa ipis ang mga empleyado, mukhang takot na takot ang manager ng bangko. Sinabi niya kay Ann na makipag-ugnayan sa pest control.
Sa tulong ni Venkau, dinala ni Chang Po-chun ang lahat ng pera sa bangko nang walang nakapansin. Sa kabilang banda, si Bin, na nagbalat kayo bilang si Fu, ay nagawang lokohin ang mga gwardya, ngunit sa kasamaang palad, sa elevator, ang kanyang pagbabalat kayo ay muntik nang malaman. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi malantad ang kanyang pagbabalat kayo. Buti na lang at nahak ni Kao ang CCTV, at hindi nila nakita si Bin. Maaari silang kumilos ng malaya. Long story short, matapos utusan ng ilang tauhan ni Fu na iwan siya sa opisina, kinuha agad ni Bin ang ebidensya sa computer ni Chen. Ilang saglit pa, ipinaalam ni na Chang Po-chun at Venkau kay Shen Shuwen na malapit na silang makarating sa safe ngunit biglang sumulpat si Shin sa harap ni Shen Shuwen. Si Chang Po-chun, na napagtanto na si Shin ay kasabwat ni Chen, ay nagsabi kay Shen Shuwen na umalis kaagad sa lugar na iyon, at sigurado, pagkaalis ni Shen Shuwen, agad na ipinaalam ni Shin kina Chen at Fo na buhay pa si Shen Shuwen. Dahil sa emergency, sinabihan ni Chang Po-chun ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa kotse at umatras. Nang makarating si Shen Shuwen sa parking lot, nakita niyang nalaman ng mga tauhan ni Fu ang pagbabalat kayo ni Bin. Tatakbo na sana siya pero bigla siyang pinigilan ni Shin. Sa kabutihang palad, nagawa siyang patumbahin ni Shen Shuwen. Hindi nagtagal, dumating si Chang Po-chun at agad siyang dinala. Mula sa surveillance camera, nakita ni Kao na dumating na si Fu at ang kanyang mga tauhan. Sinadya nilang ipinarada ang kanilang sasakyan sa labasan. Samantala, nang sabihin ni Fu sa kanyang mga tauhan na hanapin si Chang Po-chun at ang kanyang mga kasama, si Bin, na nagbabalat kayo, ay hindi sinasadyang lumitaw sa harapan nila. Sa gitna ng tensyon, sumakay si Shen Shuwen ng motorsiklo at sinabi niya kay Chang Po-chun na ito ang gagamitin nila para makatakas. Nang makita ito, inutusan ni Fu ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Pagkaalis nilang lahat ay binugbog agad ni Bin si Fu. Samantala, matapos subukang tumakas mula sa paghabol, sa wakas ay nakatakas sina Shen Shuwen at Chang Po-chun. Nag-aaway pa sina Fu at Bin nang lapitan sila ng ilang tauhan ni Fu. Tila nagulat sila at hindi matukoy kung sino ang tunay na Fu. Sa kasamaang palad, dahil nasira ang kanyang plastic surgery, ang pagbabalat kayo ni Bin ay nahayag sa wakas. Pero buti na lang at inilayo agad ni Kao si Bin sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita sina Bin at Venkau kay Kao sa isang abandonadong gusali. Si Bin, na nag-aakala na wala nang pakialam si Chang Po-chun sa kanila, ay naglalayong tumakas at kunin ang lahat ng ninakaw na pera. Nagalit dito si Venkau dahil nagawa ni Bin na ipagkanulo si Chang Po-chun. Sa kabutihang palad, bago sumiklab ang away, pinaghiwalay sila ni Kao at sinabing lahat sila ay pamilya. Ang kanyang mga salita ay nagpapalambot sa puso ni na Venkau at Bin. Sa kabilang banda, sa hideout binigyan ni Chang Po-chun ng bagong pagkakakilanlan si Shen Shuwen at isang tambak ng pera para tumakas siya. Biglang nagalit si Shen Shuwen dahil mahal pa rin niya si Chang Po-chun at gusto niyang manatili sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sina Venkau, Bin, at Kao sa hideout. Dahil nabigo ang kanilang plano, gumawa ng bagong plano si Chang Po-chun. Sa oras na iyon, parang nandidiri si Venkau sa pagiging malapit ni na Chang Po-chun at Shen Shuwen. Sa ibang lugar, nakitang binubugbog ni Chen si Shin. Hindi nagtagal, lumitaw si Venkau, nag-aalok ng kooperasyon kay Chen. Ibabalik daw ng mga kaibigan niya ang lahat ng ninakaw nilang pera sa kondisyon na hindi na muling guguluhin sila ni Chen. Nang marinig ang kahilingang ito, pumayag si Chen. Biglang nagalit si Fu sa sinabi ni Chen. Sinabihan niya si Chen na huwag sumunod kay Venkau. Umabot pa nga siya sa pagtatangkang barilin si Venkau, pero biglang binaril ni Chen si Fu. Kinabukasan, dinala ni Ann ang maraming pancake mula kay Shen Shuwen, na wala noong araw na iyon. Si Shen Shuwen pala ay nasa labas ng bangko kasama ang grupo ni Chang Po-chun, balak na isagawa ang kanilang plano. Si Chang Po-chun at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa bangko bilang mga magnanakaw. Matapos maglagay ng pampasabog at matiyak na ligtas ang mga hostage, kinuha ni Kao ang lahat ng pancake na ipinadala ni Shen Shuwen. Nang isakatuparan na nila ang kanilang susunod na aksyon, napag-alaman na palihim na tinawagan ni Venkau si Chen. Samantala, alam na nagsimula na si Chang Po-chun at ang kanyang mga kaibigan, inutusan ni Chen ang kanyang mga tauhan upang puntahan sila. Hindi nagtagal, dumating sa harap ng bangko ang pulis na nakatanggap ng ulat mula kay Chen.
Nang makita ito, sinabihan ni Chang Po-chun si Kao na ilihis ang atensyon ng mga opisyal sa pamamagitan ng pag-hostage ng isang empleyado sa harap ng mga pulis. Ikinuwento ni Kao ang kanyang buhay bilang isang ulila at naantig ang mga puso ng mga opisyal sa kanyang kwento. Sa kabilang banda, gamit ang mga pancake na lumabas na mga pampasabog, sinira ni Chang Po-chun ang pinto ng safe. Kasabay nito, nagpaputok din ng fireworks ang ilang tao sa labas ng bangko, dahilan para hindi marinig ang tunog ng pagsabog ng bomba. Matapos buksan ni na Chang Po-chun at Shen Shuwen ang safe, nagpakita si Chen at ang kanyang mga tauhan, na nagbabalak na patayin silang dalawa. Upang painitin ang sitwasyon, sinabi ni Chen na nakipagtulungan siya kay Ven Kao upang linlangin sila na magdala ng isang bag na puno ng pancake sa halip na pera habang ang pera ay nasa kanya. Nang malaman niyang pinagtaksilen siya ni Ven Kao, mukhang nabigla si Chang Po-chun. Samantala, bitbit ni Ven Kao ang lahat ng ninakaw na pera at nakita niya ang subordinate ni Chen sa opisina. Kasabay nito, sa pakiramdam na tapos na ang kanyang trabaho, humingi ng pagkain si Kao sa mga pulis para sa mga nagugutom na bihag. Pagkatapos noon, ibinalik niya si Ann sa kwarto at aksidenteng nahulog ang bomb sensor. Dahan-dahan na lumabas ang manager nang maramdaman niyang peke ang bomba, at pagkatapos binugbog niya ang isa sa mga kaibigan ni Chang Po-chun na nagbabantay sa harap ng kwarto. Samantala, biglang dumating si Ven Kao at sinabing lahat ng ginawa niya ay hindi isang pagtataksil, dahil ito ay para sa kapakanan ni Chang Po-chun, ang taong minamahal niya. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ni Chen at ng lahat. Nang mawalan ng bantay ang lahat, ibinato ni Chang Po-chun ang kanyang baril patungo kay Chen, dahilan para mahulog ang kanyang baril, habang si Ven Kao ay inagaw niya ang baril mula sa lalaking nasa likuran niya. Iyon ay bahagi ng plano ni Chang Po-chun. Sinadya niya itong parang pinagtaksilen siya ni Ven Kao. Sa panahon ng labanan, nakuha ni Chen ang kanyang baril at sinubukang barilin si Chang Po-chun, ngunit nakita iyon ni Ven Kao at tumalon upang protektahan si Chang Po-chun mula sa bala. Sa kasamaang palad, 2 beses bumaril si Chen, at parehong nabaril sina Chang Po-chun at Ven Kao. Agad na lumapit si Shen Shuwen, ngunit sa halip na atakihin si Chen, kinausap niya ito na parang naiintindihan niya ang kanyang paghihirap. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Shen Shuwen na biro lang ang sinabi niya, dahil ang lahat ng kanyang mga salita ay para lamang makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos ay nagpakita si Bin at Kao mula sa likuran. Inihagis nila ang pancake bomb at agad na naparalisa si Chen, pati na rin ang pagsira ng isang butas sa dingding para makatakas sila. Narinig ng mga pulis ang pagsabog, at biglang bumukas ang pasukan ng bangko. Nagmamadali silang pumasok sa bangko upang suriin ang sitwasyon. Samantala, si Chang Po-chun at ang kanyang mga kaibigan ay nakatakas sa lagusan na kanilang pinasabog. Natagpuan ng mga pulis si Chen at ang kanyang mga tauhan at agad na sinuri ang safe ngunit wala na itong laman. Pagkatapos ay pumunta si Chen sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang safe. Nagulat siya nang makitang nandoon ang lahat ng perang nakaimbak sa safe ng bangko. Sa impormasyon at matibay na ebidensya na natanggap ng mga pulis mula kay Bin, inaresto nila si Chen at ang kanyang mga tauhan para sa pagnakaw ng pera sa bangko. Inaresto rin nila ang isa sa mga tauhan ni Chen, na pinatunayan ni Bin at Kao bilang isa sa tauhan ni Chen. Natagpuan ng mga pulis ang malaking butas sa bangko, ngunit hindi ito pinansin ng police commander dahil ang pinakamahalaga ay nahuli nila si Chen. Samantala, lumalabas na ninakaw ni Ven Kao ang lahat ng mararangyang relo ni Chen, at hinati-hati nila ang kanilang ninakaw. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.